Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Attorney Harry Roque na kung saan yung kanyang passport ay formal ng ni-request ng I think DOJ. Request niya sa DFA na makancel. Okay. So kung makancel daw, magiging undocumented alien na si Harry Roque, pwede na siyang i-deport pabalik ng Pilipinas kasi nga wala na siyang passport. Okay. So ito ang sagot ni Attorney Roque sa kanyang post. Sabi niya, may pang-aalas ka ba? May pagka-alaskador din, pangangantyaw itong Attorney Harry Roque. Sayang naman, pag-cancel nyo ng passport ko. Nasa Dutch government naman kasi ang passport ko at di ko rin magamit. Okay? So, usually dyan, pag nasa ibang bansa ka, example, kaming mag-asawa, bakasyon kami sa US, pasok kami. May passport, may visa. Pag nakapasok na kami sa US, hawak-hawak namin yung aming passport. So, turista lang kami doon. Pag kinancel yung aming visa, kinancel ng Philippine government, ay talagang ano na kami, undocumented. Pwede na kaming huliin, pwede na kaming i-deport dahil wala kaming identity doon eh. Kinancel. Ganon yun. Itong kay Attorney Harry Roque, iba na ang kanyang kalagayan dahil na nag-apply na siya ng asylum. Ang category niya ngayon, hindi na siya ordinaryong turista sa Netherlands, kundi asylum seeker. So, meron na siyang kakaibang status. At alam ko, ang Netherlands, ang isa niyang trademark is pinupuntahan yan ng mga politically persecuted persons. Kaya, yung nangyari kay Joma Sison nung unang panahon, nag-asylum seeker siya sa Netherlands, kaya na-approve. Diyan na siya binawian ng buhay. Ganyan po ang tatak Netherlands. Talagang parang safe haven ng mga political refugees. So, lumalabas, itong si Attorney Roque, isa siyang refugee, political refugee, dahil ang kanyang dahilan is pinipersecute siya dito sa Pilipinas. Kaya nandyan siya. Kaya granting na na-cancel ang kanyang passport. What's next? Ang gagawin ba ng Dutch government is papauwiin na si Attorney Roque dito nang dahil lang sa na-cancel ang kanyang passport? Opinion ko lang ito I'm not sure of this. Sa tingin ko hindi. Baka lalong titibay yung application ni Attorney Roque, yung application niya ng asylum, kung i-cancel ang passport niya. Kung ang Timor nga na bagong-bagong bansa, batang-bata, hindi nga niya i-turn over, hindi niya in-extradite si ex-congressman Tevez. So, walang nagawa ang Pilipinas. Dahil may sinusunod silang proseso doon, batas. How much more ang Netherlands na na ito? Established democracy na ito. Correct me if I'm wrong, wala pang US noon, wala pang malakas na US, nandyan na yung mga Dutch government. Di ba? Yung mga unang naglalayag sa mundo, mga Dutch. Yan ang mga naunang superpower, Dutch. Kaya sa tingin ko, safety, yung kalmante na si Attorney Roque, maliban lang kung i-disapprove ng Netherlands government ang kanyang application ng
Pag disapprove, nako, ibang bagay na yan. But habang dinidinig o dinidesisyonan yung kanyang application, tingin ko safety siya doon. O, isa pang balita kanina na narinig ko, si General Torre, in-interview siya ng media. Ang Philippine government nagko-coordinate na sa Interpol, nagre-request sila ng red notice. Kagaya ba nung nangyari kay PRRD? Red notice. Nang dahil sa red notice ng Interpol, kaya mabilis na umaksyon ang Marcos Jr. administration. O, kahit sinasabi na ng presidente noon na wala ng jurisdiction ng ICC, inaresto nila ang dating presidente natin sa bisa ng red diffusion, hindi pa red notice, red diffusion, napakabilis, pabigay kagad. O, yan. Pag ang isang bansa is talagang determinado, ay talagang gawin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ng Philippine government na talagang mapreso si PRRD, kaya kahit alanganin pa yan, bira! Nandun ang ating Tatay Digong. But for Netherlands or Dutch government, I believe mahihirapan sila. Kasi iba ang Dutch government. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Fatima Buisan, keep safe and sound, Attorney Roque. Danilo Candelaria, naging boss namin ang tita ni Attorney Roque, si Judge Lilia Lopez. Nag-aaral pa yan ng abogasya ng panahon yun. Wala kaming masabi sa pamilya ni Attorney Roque. Mababait po ang mayan, lalong-lalo na si Attorney. Maalalahanin po si Attorney sa mga kasambahay niya at napakabuti. Attorney Roque, siguro pag nagkita tayo isang araw, makikilala pa ninyo siguro kami. Okay. Boss Toys Pinoy, pautakan na lang. Yan naman ang labanan sa korte. Mas matalino si BBM, ipunin ang tubig, ulan at baha para magamit sa tagtuyo. Yan, nagiging viral na topic na naman yan sa TikTok, sa FB Reels, yung plano ng presidente na mag-ipon ng tubig, ulan para hindi magbaha, para magamit sa tagtuyo. Okay, good luck, Attorney Harry Roque. Salamat sa inyong pagsusunod.